Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong gagawing action po ni Senator Raffy Tulfo dito sa nangyaring pagsasalaula po sa ating natural resources, itong Chocolate Hills po. So dito na-interview po ni Senator Raffy Tulfo, ang isa sa mga pumirma po mismo sa mga permit po ng Captain's Peak, yung sa Bohol po, yung private resort. So ito, panoorin po natin to. Imbestigahan ni Senator Raffy Tulfo sa Raffy Tulfo in Action ang Ito, shoutout nga pala kay Atty. Freddy Villamor. Hiramin ko lang po yung video nyo. Maraming salamat po, Atty. Freddy Villamor. ibigay ng Department of Environment and Natural Resources ng permiso sa Captain's Peak Garden and Resort para makapagpatayo ng istruktura sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol na isang protected area. Nakausap ni Senator Tulfo ang Regional Executive Director ng Department of Environment and Natural Resources Region 7 na si Paquito Melicor Jr. na siya ring chairperson ng Protected Area Management Bureau, PAM. Halatang ninenerbiyos si Melicor habang sinasagot ang mga tanong ni Sen Tulfo. Walang maibigay na maayos na sagot si Melicor hanggang sa aminin na lamang niya na siya raw ay ninenerbiyos. Nagsimula ang lahat noong Ba't ka naman ninervyusin kung wala ka naman itinatago, di ba? So doon pala makikita, doon pala mababasa nyo na talagang merong nangyayaring mekos-mekos dito sa nangyayaring pagkakaroon ng private resort sa gitna po mismo ng protected area ng Chocolate Hills. Taong 2005, nang mabenta ang nasabing lot sa isang nagngangalang Edgar Buton. Taong 2018, nag-apply si Buton ng permit sa PAM para sa pagpapatayo ng viewing deck at treehouse sa Captain's Peak, na agad namang pinagbigyan ng PAM sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Resolution No. 01, Series of 20 hinggil dito. Ito ay kahit walang Special Use Agreement in Protected Areas, SAPA, mula sa PAM na kailangan ayon sa Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018 o INIPAS Act of 2018. Yung Chocolate Hills, noong 1997, under Proclamation 1037, ang Pangulo niya at that time is si President Fidel B. Ramos. Tama po. Idineklara po na protected area ang Chocolate Hills. So, ibig sabihin, protected area, hindi ka pwedeng maglagay dyan ng struktura tulad nito sa Captain's Peak Garden and Resort, which is a business enterprise. Of course, later on, nagkaroon ng INIPAS Act. Yung INIPAS Act of 2018, nireinforce lang po yung Proclamation 1037, pinagtitibay at lahat ng mga nakapaloob doon. At the same time, sinasabing yung mga protected area ay pwede namang magkaroon ng something like special use permit na mabibigyan. At ano po yung mga special use permit? Mamaya ipapaliwanag sa atin yan ng mga taga-DNR kung tawagin ay SAPA. Pwede po nating makausap. So doon kasi pag protected area, yung ginawa ni Fidel B. Ramos, ni former president, walang construction na pwedeng gawin sa protected area. So ang ginawa, naglabas po ng special permit ngayon itong DNR. So parang nire-enforce nga nila, sabi ng Senator Raffy Tulfo, parang inamend nila na binigyan nila, pinayagan nila. DNR po mismo nagbigay ng pagpayag ng pag-develop sa isang protected area, pero 20% lang. So dapat yung kumbaga parang kinontra mismo, DNR po mismo ang nagkumontra dun sa proclamation ni Fidel B. Ramos, ni former President Fidel B. Ramos. Isipin nyo departamento lang ng DNR ang kumontra sa proclamation ng isang presidente. So dito makikita nyo na parang binaliwala nila yung proclamation ng isang presidente. 'Di ba? Parang sinaklawan nila masyado. So sila sa kanila mismo nagsimula yung problema na 'yan. Kasi kung di sila nagbigay ng special permit na 'yan, hindi dapat yan hindi magkakaroon ng ganyang klaseng construction diyan sa Chocolate Hills. Sa Idol Raffy, si Attorney Jamie Villamor. Siya po yung chairman po ng Provincial Board Committee on Environment Bohol, Idol Raffy. Siya yung unang umaksyon nung magkaroon ng article sa isang local newspaper in 2022. Agad-agad, ni-request ni Attorney Villamor sa DNR na ipasara. Opo. At anong ginawa ng DNR? I don't know.
Alamin natin. Ang daming mga ayaw makipag-usap na sa atin all of a sudden. Lahat sila nagsitaguan na. Sige, tago. So yun, ayaw na makipag-usap kay Senator Rapi Tulfo dahil magkakabukuhan na. So dyan pa lang para makikita nyo na gumagawa na sila ng mga excuses nila na pwedeng maghugas kamay, magturuan na sila, mag-isip na sila, magkontakan na sila kung anong sasabihin nila. So dyan pala makikita nyo na medyo may mekos-mekos na nangyari dahil ayaw makipag-usap ng mga nasa kinauukulan na supposedly sila dapat ang may alam tungkol dyan sa nangyaring pag-develop nitong Chocolate Hills. Pamor, tatago kayo? Sa Senado hindi kayo makapagtago dahil kapag nagtago kayo, hintayin nyo lang sa pina. Okay? Mr. Felito Pon, magandang hapon po. Mr. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Senator Rafi. Noong 2018 po, yung PAMBI ay nag-issue ng resolution allowing the construction of a viewing deck and a treehouse sa area na yan na kung saan nakatirik na itong Captain's Peak. Administration na ho ba ng mayor ninyo? Taong 2019, nagkaroon ng soft opening ang Captain's Peak Garden and Resort para sa viewing deck at treehouse nito. Taong 2020, nagpalabas ang LGU Sagbayan ng Mayor's Permit na pinapayagan ang Captain's Peak na mag-operate kahit na hindi ito sumunod sa pag-secure ng Environmental Compliance Clearance. Taong 2020, So yun pinayagan daw ng LGU na makapag-operate itong Captain's Peak kahit walang ECC. Samantalang malinaw sinabi ng batas sa ECC, kailangan mo na nila mag-secure ng ECC bago mag-operate, bago pa man mag-construct ng any construction dun sa protective area, kailangan mo ng ECC, at bago makapag-operate ng business, kailangan pa rin may ECC. So kahit walang ECC, nakapag-operate, nakapag-construct sila. So doon, binayolate na kagad nila yung rules doon. nag-issue ang PAM ng Resolution No. 27, Series of 2022 na pinapayagan ang pagpapagawa ng swimming pool, slides, wave pool, So pinayagan daw ng PAMB na mag-construct kahit walang ECC. So doon pala makikita nyo, yung PAMB is under po ng DENR. So doon pala makikita nyo, sinagasaan na naman nila yung sila mismo, nag-aanuhan sila, alam nyo merong kontsabahan. Diba? Bakit mo papayagan na alam mong kulang sa permit? Pero dahil nga sigurado may backer to, kaya kailangan taga rito ng tulong ni Senator Rapi Tulfo. dressing room, function hall, 10 cottages, at 10 rentable rooms. August 29, 2023, nagsagawa ng investigasyon in aid of legislation ang Sangguniang Panlalawigan sa pamamagitan ng Committee on Environment tungkol sa presensya ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Inirekomenda ng Sanggunian na i-endorso ang issue sa Department of Environment and Natural Resources at PAMB na may kapangyarihang magpatigil ng operasyon ng Captain's Peak. September 6, 2023, nagpalabas ang Department of Environment and Natural Resources ng temporary closure order para sa Captain's Peak. Yung sa 2018 po, Senator? Opo. Hindi pa po siya mayor. 2019 pa po siya naging mayor. Yung former po, Ricardo Suarez. Okay. Pero yung ngayon po, kayo po? Restituto Kiauzaris III. Pero nung 2019, nag-soft opening po itong Captain's Peak. So si Mayor nyo na po ang nakaupo dyan, si Mayor Suarez. Bakit po hindi nyo na-plug down ito na bawal to nasa ano kaya? Nasa loob ng protected area. Dapat kinancel yung kanilang business permit. Actually, Send, may mga proseso po sa pag-apply ng permit eh. So, ang sa paningin namin, nasunod naman lahat yung mga requisites na para sa end ng LGU business permit. So paano nga nila na desisyonan? Kulang nga ng permit. Sa tingin daw nila na-comply daw, sabi nitong executive secretary ng mayor na sa tingin daw nila na-comply daw yung mga kinaukulang permit. Pero kulang nga sila ng ECC. Di po ba? Doon pa lang makikita nyo na medyo binraso tong nangyari dito para makapag-operate tong Captain's Peak. Kasi nga walang ECC galing sa DENR pero nag-operate pa rin sila. Apo, ano po yung mga nasunod, sir? Meron silang PAMB resolution nga, yung sinasabi natin na inattach sa application. Tapos yung sa zoning naman, nag-issue naman ang zoning at saka yung building officials, pati na yung assessor at saka sa tingin ko dito PAMB ang medyo madidiin dito kasi sila yung pinaka
parang nagbigay ng permit na makapag-operate. So parang ang bumraso rito taga PAMBI. Parang yun kasi yung ginagawang yun yung itinuturo nila. PAMBI yung nagbigay ng permit, PAMBI yung nagbigay ng go signal. Pero ang tanong doon, bakit parang under ng PAMBI yung mga ibang departamento na dapat sila yung haharang, lalo na sa DNR? Bakit parang sunod-sunuran sila sa PAMBI, di ba? Yung MENRO. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, eto na po yung head ng PAMBI. Isa sa mga nagbigay ng permits, isa sa mga signatory doon sa pagbibigay ng special permit dito sa Captain's Peak. Sir, pinag-uusapan po namin itong Captain's Peak sa gitna po ng Chocolate Hills. Alam niyo na ho ito, ano? Bakit po nakalusot? Sir, I'm sorry, sir, kasi we have instructions na we will have to seek clearance muna, sir, from our principals. So, yon. Ayaw niya magsalita kasi may utos daw galing sa taas nila na hindi siya pwede magsalita. Anything against dito sa issue na to. So, dito makita niyo talagang may humaharang na. Who is your principal? Our central officer. And who would that be, sir? Oh, yung official, whoever is in charge, we need seek clearance po, sir. Kayo ba sitting chairman ng PAMBI dyan sa Bohol area? Tama ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Kayo ho ba ang isa sa mga member ng PAMBI? Yung chair, sir. Chair. Kayo po yung chair, tama? Yes, sir. Okay. So kayo yung chair, kayo po yung nag-approve ng resolution na pinapayagan po yung pag-construct ng Captain's Peak despite the fact na alam nyo may Proclamation 1037 panahon pa po ni President Fidel Ramos declaring Chocolate Hills as protected area. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Hello. Yes. Dito hindi niya nakasagot, di ba? Kita niyo kasi alam niya na may punto yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na merong proclamation na hindi pwedeng galawin yung mga protective area, pero bakit niya binigyan ng permit? Oh, yes, sir. Ba't yung pinayagan? Sir, ang chairman is will have a vote only when there will be a what you call this. There's, yeah. Will break a tie when there is. Correct. You're only one vote. Pero being the chairman, you can also tell your colleagues and your members na, hey, protected area to, baka sasabi tayo later on. Huwag natin ito payagan, mga kapatid. Ikaw ang chairman Siyempre, Totoo naman, ikaw chairman dapat ikaw mas may alam na mayroong ganyang batas. Ikaw mismo dapat mag-i-insist. Diba? Kung talagang nature pro environment minded ka diyan, dapat ikaw mismo yung magpoprotekta. Pero ang nangyari, parang sumang-ayon ka dahil gusto nila. So big sabihin, wala sa yung puso na protektahan yung kalikasan natin. paniniwalaan ka. Siyempre, you will have weight over the others being the chairman. All you need to do is you show them this Proclamation 1037, series of 1997, panahon ni Fidel Ramos, President Fidel Ramos, stating that Chocolate Hills is a protected area. Noong 2018, nag-issue kayo ng permit for a viewing deck and treehouse. Okay po yan. Pasok po yan sa tinatawag na yung SAPA. Alam niyo po yung SAPA, yung Special Use Agreement in Protected Areas. Yan po yung nakapaloob sa INIPAS Act. However, noong 2018, nag-issue ulit kayo ng resolution para sa development na. 2019, soft opening ng view deck and treehouse. Okay pa rin po yun. 2022, yun na po yun. Nag-full blast na. Nagkaroon na ng cottages, swimming pool, etc. At kayo pa rin po yun. So parang ang lumarating dito, parang kumbaga sa suntukan, una pa jab-jab lang. Nung nakitang hindi pumaparig yung kalaban, sinubukan ng pitikin yung tenga. Dahil hindi pa rin pumalag, ang ginawa, pinitik na yung ilong. Nang hindi pa rin pumalag, yun na, sinamantala na wala naman palang pumapalag, walang nag-upos tungkol dyan. Sige, full blast nyo na. At tandaan nyo, 2022, doon na nag-start na i-construct ng todo. So wala na po si Pangulong Duterte noong time na yon. Wala na rin po yung dating secretary po si Mato na talagang mahigpit tulad ng ginawa sa Boracay. So makikita nyo na dito sa panahon ito,
umalagwa na yung mga sakim na nung nawala si Pangulong Duterte, umalagwa na yung mga sakim sa kapangyarihan, yung mga talagang nananamantala dahil nag-full blast sila 2022 September. Nawala si Pangulong Duterte June ng 2022. Doon yung makikita talaga na wala nang kinakatakutan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, medyo pajab-jab lang ang ginawa, parang tinatansya pa. Nung nawala si Pangulong Duterte, doon na sila nag-full blast. Di ba, sir? Yes, sir. Noong 2022, nagkaroon po ng newspaper article sa Bohol, local, na binabatikos po yan at umaksyon po si Attorney Jamie Villamor at nag-request po sa DNR na ipasara at wala ho kayong ginawa. Sir? Dito hindi naman siya nakasagot. Kasi totoo naman yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo na wala siyang ginawa. Despite na may nagreklamo, binaliwala niya. Kasi nga may kumukumpas na sa kanya eh. Siguro para pakiramdam niya, wala nang pwedeng pumigil sa kanya. Kasi nga, doon sa mga unang ginawa nila yung mga pasundot-sundot lang wala nag-oppose. Bakit ngayon pa? Kaya siguro nagkasubuan na. Nandun na, naibigay na siguro yung full payment. Hindi niya na hindi niya na pwedeng isoli yung full payment. Nagpikit mata na lang. Hello? Oh, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo, wala po kayong ginawa. Bakit po, sir? Sir, we will excuse myself, sir, kasi I'm what you call it? Sir, pag ipatatawag ko kayo sa Senado, hindi kayo pwede mag-excuse. Kapag hindi kayo pumunta, papasapinaw kayo. Pag nagmatigas kayo, makukontem kayo. Hindi po, taong bayan. Ito, kailangan talagang brasuhin dito ni Senator Rapi Tulfo kasi ayaw na magsalita or hindi niya na alam kung ano yung sasagot niya. So, siguro talaga dito kailangan brasuhin na to ni Senator Rapi Tulfo. Needs an answer right here, right now. Kung masagot mo to na maayos today, hindi na siguro ikaw patatawag sa Senado, hindi ko na kailangan siguro magkaroon ng hearing kasi nasagot na yung mga katanungan na nais namin malaman lahat. Pero kung hindi mo kami sagutin at para kang inaantok, tingnan natin kung antokin ka pagdating sa hearing sa Senado, sir. Pambabastos po ito sa kalikasan, sir. Itong ginawa nyo, pambabastos, lantarang pambabastos sa ating kalikasan. They were supposed to. Totoong pambabastos yan. Diba? Kasi natural resources, bigay ng Diyos yan eh. Sinasalaulan nila. Oo, maganda tingnan. Pero ano yan protected area eh. Di ba may batas tayo eh. Bakit nila ginanyan? Oo, maganda tingnan sa paningin. Pero may mali. Kahit gaano kaganda yan, may mali pa rin. Secure ang ECC, pero they have not secured ang ECC, sir. I know. In the first place, hindi sana kayo nag-issue ng resolution na allowing Captain's Peak na magkaroon ng construction dyan sa area na yan. That resolution that you issued, yun po ang ginamit ng LGU para issuehan sila ng business permit sa BPLO, Business Permit Licensing Office. Kayo po ang nag-umpisa lahat. So, lumalabas talaga ang problema nagsimula sa PAMBI. Yung hinahawakan nitong Engineer Paquito Melicor na to. So, sa kanya nagsimula lahat ng main problem. Kasi kung ang pinayagan lang is 20% lang, dapat hanggang doon lang. Dahil nga sa binigay niya ng resolution, lumakas ang loob. Or siguro yun ang hinihingi nung kumakausap, yung alam niya, bumabaker doon. Medyo maganda yung usapan. Naglabas siya ng resolusyon na pinayagan yung construction kahit walang ECC. Kayo po naging ugat ng problema. You see? Sir? Yes, sir. Paano yan, sir? Sir, mukhang matatanggal ka rito, sir. Naku, doon lalo siguro to kinabahan nung sinabi ni Senator Rapi Tulfo na doon siya matatanggal. Biruin nyo, pa-retire ka na, matatanggal ka pa sa trabaho. Although, isang boto ka nga lang. Sige, pwede yung malaman kung sino-sino mga members ninyo? Yes, sir. We will. Sino po mga members nyo po ng PAMBI nyo dyan? Alam ko, governor, mayor, barangay chairman, tapos district representative ng lugar, may sakop niya, even senator pa nga or a sitting senator, alam ko. Okay? So lahat ho ba yun pumirma? The majority, sir.
majority. So majority pumirma lahat. So damay-damay na to dahil sa sinabi niya. So meron pa raw sitting senator. Ito maganda kung sana ituloy ito ni Senator Rapi Tulfo tong investigasyon na to dahil maraming masasagasa ang mga laking tao rito. So ito abangan po natin. Sino-sino po yung mga pumirma doon? Bukod po sa inyo, sir. Sa PAMBI. Sir, what are you referring to? It is the resolution Di or ba, sir, the yung votation during the meeting? Yes, sir. Yung pumirma sa sa resolution na allowing Captain Speak na mamayagpag sa isang protected area gaya ng Chocolate Hills. Hello, hello, Yes. sir. Opo, sir. Opo. Yes, sir. Yeah. Opo. We are in the middle of a meeting kasi, sir, with Opo. one. Bigla nagpalusot, nasa meeting daw sila kaya pautal-utal siya na sinasabi niya. So maniniwala ba kayo nasa meeting siya? Sabi, kung nasa meeting siya, umpisa pa lang, dapat sinabi niya na tumawag sa kanya na hindi ko po kayo ma-accommodate ngayon, nasa meeting po kasi ako ngayon. So dahil nga nagpa-interview siya dahil hindi niya na masagot yung mga tanong ni Senator Rapi Tulfo, nasa middle daw siya ng meeting. Oo. Huwag mo na problemahin yung meeting na yan kasi baka dumating ang time, hindi mo na kailangan makipag-meeting sa kanila. Ang meeting mo na lang, magmi-meeting ka na sa sa retirement mo. Maaga. Akala ko pero yung tsaka kay Dagul siya makipag-meeting na baka yun daw yung pinakahuling meeting na atin na niya na dahil yung sa retirement na susunod na. Kala ko pa naman pero yung at tsaka kay Dagul na siya makipag-meeting. Kang mag-retire dito, sir. Napakalaking violation to, sir. Ang daming batas na na-violate nyo dito. Lantarang, sir. Sir, we will just explain it, sir, in due time. Okay, sige. Ganito na lang, sir. Nahiya ka mag-explain ngayon. So, ako po ay magpapile ng resolution in EDUP legislation para imbestigahan ito. Kasama ka dun, sir, sa ipapatawag. Ikaw po yung top of the list. Ang una po namin ipatatawag. Okay, sir? Yes, sir. At syempre, sir, sabi mo, kukuha ka muna ng go signal doon sa higher up. Then, Yes, sir. aakyat tayo hanggang kataas-taasan kung kinakailangan. Pati si Secretary Loizaga, kasama sa ipatatawag din namin para dalawa kayo mag-amo, magsasalita doon. Tama ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, sa ngayon, sir, hindi na kita pwedeng pilitin. Sir, ninenervous ka ba, sir, o inaantok ka lang, sir? Kung naistorbo ka namin, sir. Pasensya na, sir, kung kami po ay nakaistorbo. Nervous siguro, sir. Bakit ka nervous, sir, kung wala kang kasalanan? Totoo naman, ba't siya nervous kung wala siyang kasalanan? So, ibig sabihin, meron talagang tinatago itong head ng PAMBI na to. So, sana tuloy ni Senator Rapi Tulfo itong investigasyon na ito. All you need to do is just tell the truth. January